Mapapansin nyo kapag malaki yung screen natin, nandito pa rin yung burger menu natin. So, ang gagawin natin, babalik tayo dito sa CSS natin. Etong menu icon na ito, nakikita nyo siya. Papalitan lang natin siyang none. Yan. Para mawala yung icon natin. So, ang gagawin natin, isa-set lang natin siya into live server. Yan. So, mapapansin nyo, una, wala na dito yung burger menu natin. And then, pangalawa guys, is ito yung purpose ng inner HTML nyo. Ito yung purpose niya. Kapag na-click natin, mapapalitan siya ng FA times. Ibig sabihin, etong X button natin. So, yun yung purpose niya. Kapag naman nag-click ulit tayo, yung inner HTML, gagawin niyang FA bars, which is yung burger menu natin. Now, listen up guys. So, walang nakiklik, nakaset siya into false. Kapag nag-click ka, automatic gagawin niyang not yung menu open natin. So, false into true. Kaya natitrigger yung ating navigation bar dito. Yun yung purpose. Kaya meron tayong ganong klaseng syntax dito. Okay, so now, ang gagawin natin, babalik tayo dito sa ating CSS. And then, below ng ating navbar. Ito siya. Below ng z-index 1000 natin, maglalagay tayo dito ng animation. So, sa animation natin, ipapangalan natin ay slide down. Then, lalagay natin yung 0.8 seconds. Yan. And then, is out natin siya. So, ang is natin guys, ginagamit siya para hindi ganoon kabilis, kabagal, yung animation na gagawin natin. Kahit na 8 seconds lang yung animation natin. Now, sa baba niya, gagawin nyo, lalagay nyo yung at, then set nyo yung keyframes natin. Ayan, sa keyframes natin, tatawagin natin itong si slide down. And then, opening and closing curly bracket tayo dito. So, sabihin natin, from opening and closing curly bracket, ang gagawin natin ngayon, ita-transform natin yung ating translate and then set natin siya into negative 100. Yan. So, ibig sabihin, mayroon tayong animation dito na pababa. Ganon. Then, ang gagawin natin, isa-set natin yung opacity natin into 0. Yun. So, kung mapapansin nyo, yun, nag-animate yung ating navbar. Now, ang gagawin natin, after ng from natin, set natin yung to. So, meron tayong from to. So, transform ulit natin siya. And then, gamitin ulit natin yung translate. And then, set natin siya into 0. So, para pababa naman siya. And then, set natin yung opacity natin. Sa opacity natin, 1. Yan. And then, ang gagawin natin, after nun, ay pupunta ngayon tayo guys sa navlinks natin. Ito. Hanapin natin siya. Navlinks. Ito, dito. So, nakikita nyo tong negative 100 natin. Isa-set lang natin siya into 0. Yan. So, para hindi na sa left side lumilitaw yung navigation natin. Lumilitaw na siya sa taas. Okay, so ang gagawin natin is i-hide muna natin itong navigation sa taas. So, after ng padding natin, ang una, i-delete nyo na to. Yan. So, ang gagawin natin, transform, and then, transition, tapos
So, after ng transition natin, set natin siyang bakit ayaw? So, set natin siyang transform, tapos translate y. Yan. So, para pataas. So, -120 tayo, yung pag-hide natin sa kanya. And then, after nun, yung opacity natin, set natin siya into 0. Yan. So, para ma-hide yung mismong navbar natin. And then, gagawin natin, isa-set natin yung transition natin into transform. Tapos, set natin siya into 0.4 seconds. And then, ease. Again, yung ease natin guys, from slower, fast, slow. Para yung animation niya ay hindi biglang open na lang. Then, set natin yung opacity. So, yung opacity natin is that 4 seconds din. And then, set natin siya ease din. Ayan. So, after nun, punta tayo dito sa Navlinks active natin. Set natin siya into transform, translate. So, sa translate y natin, set natin siya into 0. And then, opacity, 1. Okay. So, after nun, ang gagawin natin, so ayan siya. So, hindi na siya sa side, sa up, sa pataas na lang siya ngayon. So, nasa inyo kung paanong design yung gusto nyo sa navigation, yung una or yung pangalawa. So, kayo na bahala kung ano yung gusto nyo doon.